Magandang hapon po sa ating lahat and welcome to Empowered Women Empowering Through CAM. So kasama natin ngayon si Ninang Marites. Ninang Marites, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Thank you. So magpakilala po kayo sa ating mga kasamahan. Ako taga Isabela po ako, Ilocana. 57 years old. Siguro ako po ang pinaka-oldest sa atin dito ngayon. Pero maraming mga karanasan na naishishare. So ilan na po yung mga anak nyo? 5 ang naging anak ko. 4 na babae, 1 lalaki. So lahat po ba sila may mga trabaho na? May mga sariling pamilya na din ba? Yun pong 3, may pamilya na sila. Yung pang-4, kakagraduate lang ng college. And then yung bunso ko ngayon, papasok na rin siya ng 4th year college. Ilang taon na po kayong nag-abroad? Matagal na po Juan. Nagsimula po akong nag-abroad 1993. Ang tagal. So, yung pagpaparal nyo sa anak nyo is galing talaga sa paghahanap buhay dito sa abroad? Opo, kasi galing din po ako sa mahirap na pamilya. And then, hindi naman po ako nakapagtapos. Kaya wala rin akong choice noon kundi ang inisip na mag-abroad. Yun lang ang naisip ko noon na way na makalusot sa sa kahirapan ba. O kaya yung may chance na mapag-aral ko yung mga anak ko. Kasi before na nag-abroad ako noon, nagkaroon noon yung typhoon na nilipad ng bagyo yung buong bubong ng bahay namin. Kaya yung hirap sa amin sa probinsya, wala naman extra na paghanap buhay kundi magbukid lang. Ang magbukid po doon sa amin, twice a year lang po ang nag-aani. Then wala na pong extra na work. Kaya kahit wala akong alam noon, ignorante sa lahat, nilaksan ko lang din yung loob ko na mag-abroad dahil naniwala ako na doon magogol ko yung pangarap ko sa mga anak ko. Ang galing. Ilang taon na po ba yung bunso nila? Na siya ngayon, 21. 21 na. Legal age na din pala. Okay, so mula noong 1993 na nag-abroad kayo, dito lang ba kayo sa Qatar or meron pa kayong mga napuntahang ibang bansa? Madami po. Unang abroad ko po sa Kuwait. And then Dubai. And then Qatar din po noon dito, 2005 andito ako noon. So 2007. And then nagpunta rin po ako ng Macau. And then balik po dito. Yun po ang So nag-ikot-ikot po kayo sa Middle East. sa Middle East. Okay, so dito sa Empowered Women Program, ano yung ma-share mo na bago pa tayo nag-umpisa? Ano yung expectation mo? Ang kwan ko lang dito noon, masaya ako na meron akong mga kasama na kilala ko na makakasama ko dito sa Empower Woman. Kaya sabi ko, sige, sasama ako para malaman ko kung ano yun. Yun ang nasa isip ko noon talaga. Okay. Meron po ba kayong mga ibang nasalihang organizations or community groups? First time ko po dito nung 2007, nung first time kong sumali sa grupo dito, 2017 sa grupo ng Niktik, Ilocano Group. Na sali po ako dyan. And then, naglaylo po ako doon. Napasok naman po ako ng Guardians Brotherhood. Tapos, ngayon naman po, nasa OFW Ilocano Group naman po ngayon. Okay. So, mas malawak ang iyong network. Okay, balikan natin yung pagsali mo dito sa Empowered Women. So, during that process, kasi nagkaroon tayo ng mga sessions, ano po.
So ano po yung mga experience na nakuha mo doon na pwede mong i-share, or meron ka bang pag-aalinlangan during the sessions, or may pagkakataon ba na gusto mo nang umayaw during the sessions? Yung pong 4 na session na yun na nakaraan. Nung first time na natin, excited ako nun kasi sabi ko, makakakilala ako ng mga bago. Ganon. Tsaka yung palagi, kasi lagi sa isip ko yung mga nakapag-aral, ganon ba. Kasi meron yung point, sometime na yung parang pagtingin ko sa sarili ko ay maliit. Ganon. Kaya nung nasasama ako sa mga organisasyon, napil ko ba na masarap may maraming kaibigan, totoo, yung feel mo na mahal ka nila, ang sarap sa pakiramdam nun. Kasi, yung nakatalikod ka man, alam mong wala sila sa tabi mo, alam mong andyan sila sa'yo. Ganon. Kaya, salamat ako na sa mga ganitong organisasyon, nakakatulong talaga ng malaki sa isang tao, sa isang sa kababaihan ganito. Malaking tulong. Malaking tulong talaga. Lalo na yung time na feel mong nag-iisa ka, ganon, anytime pwede mong i-dial yung phone mo, may makakausap ka na kaibigan mo, ganon ba? At alam mong nauunawaan ka, ganon, at nakakapag-advise din sa'yo ng tama at maganda. Yun ang nakunan ko dito sa Empower Woman. At masaya ako kasi lahat yung kayang-kayang i-share ang bawat isa na takbo ng buhay ba. Na-analyze mo na sa tingin mo hindi ka blessed pala, sobra-sobra. Ganon. Mas meron pa palang higit na nakakaranas ng inakala mo ikaw na ang down na down, pero hindi pala. Kaya, thanks God. Thank you, Ninang Miles. Sa naisip niyo ito, talagang bilib ako sa naging proseso niya. Okay, so natapos tayo doon sa process at doon sa session. Ano yung paano mo ngayon encourage yung mga ibang kababaihan, or ano yung ma-share mo sa ibang kababaihan para ipagpatuloy o kaya umpisahan yung ganitong programa dahil nga naramdaman mo yung effect during our process. So, paano natin sila ma-encourage para ipagpatuloy natin itong programa na to? Makukuhan ko lang sa kanila kasi sa mga narinig kong mga experience, kahit na sa sobrang mga trials ba na naranasan nila, pero sa kabila nun, hindi nila nakikita. Ngayon nila nakikita na malakas pala sila, hindi sila mahina. Kasi kung mahina sila, hindi nila inabot yung ganitong nakapag-abroad, nakapag-isip sila ng maganda para sa buhay nila, sa pamilya nila. Dito makikita nilang lahat na thankful sila na sa sarili nila ganun pala sila ka-strong na nakaguide palagi ang Panginoon sa kanila. Na siguro meron nga tayong tinatawag ba na mga hiding blessing na kung minsan di rin natin kasi nakikita. Ngayon, pagka nagkakaroon ka ng mga kaibigan, nakakapagbigay ng advice tayo, then doon mo ma-realize na tama nga. Kaya
need talaga natin itong mga kababayan na ito. Kasi hindi lahat open na sa kaibigan, hindi lahat nasasabi. And this is a big help talaga sa ating mga kababaihan. Parang gusto kong i-flash yung video ni Ninang nung una and then ngayon. Kasi kung makikita mo parang yung may transition ba. So siguro sa susunod na segment yun yung pag-uusapan natin. Kasi kailan lang naman yun bago siya nagkaroon ng na makikita mo kasi yan sa aura ng mga kababaihan, yung mga pinagdadaanan. Bibigyan natin yan ng isa pang session. Ma-share mo sa amin kung ano yung naging sekreto mo at parang nag-ano yung nabago bigla. Kung napapansin nyo, no, nabago bigla yung kanyang hindi ko alam, nag-diet ka ba or ano bang ginawa mo or there's something changes na So, I just hope na isa yung program natin na nakakatulong, no? So, ano po yung mensahe natin sa mga anak mo and sa family? Sa family ko, ang kuwan ko lang sa mga anak ko, ingat sila lagi sa mga konting problema. Huwag masyadong iisipin kasi hindi naman yan dumarating na hindi ibig sabihin na hindi mo kaya. Lahat ng problema meron naman solusyon. Andito lang ako. Sabi lang kayo kung may kailangan. At pray lang tayo palagi. Soon, makakauwi rin ako. Soon. Maraming salamat, Ninang. Salamat sa inyong lahat. Magandang gabi.